Tahimik ang silid pulong. Mabilis magsalita ang Arabing negosyante gamit ang masiglang kilos ng kamay, ngunit wala ni isa sa silid ang nakakaintindi sa kanya. Pawis na malamig ang bumalot kay milyonaryong Ernesto Bautista. Ang kanyang hepe ng benta, si Fernando Castillo, ay nagpapakitang kalmado at kontrolado. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng kabaligtaran. Siya'y kinakabahan. Tumitig si Fernando sa kasambahay na nagdadala ng kape at biglang tumawa ng mapanghamak. Bakit di mo subukang isalin ang sinabi niya? Sarkastikong wika niya. Si Ernesto, balisa at wala nang maisip na ibang solusyon, ay nakisama sa biro. Kung masasabi mo sa amin kung ano ang sinabi niya, Angelina, ibibigay ko sa iyo ang trabaho niya. Malakas ang tawanan ng lahat sa silid. Lahat maliban sa kanya. Hawak pa rin ni Angelina nang matatag ang tray ng kape, ngunit ang kanyang puso'y kumakabog. Ang umagang iyon ng Martes ay nagsimula gaya ng karaniwan sa mansyon ng mga Bautista na nasa isang eksklusibong lugar sa São Paulo. Gising ng alas 5, nag-aayos ng almusal, naglilinis ng buong bahay, naghahanda ng tanghalian, naglilinis muli, inuulit ang parehong mga gawain, hindi napapansin, gaya ng palagi. 3 taon na siyang nabubuhay sa ganitong rutina, 3 taon ng pagsusuot ng parehong kupas na asul na uniforme, nagsisilbi sa parehong mga taong halos hindi siya napapansin. 3 taon ng pakikinig sa mga usapang may kinalaman sa magagarang bakasyon, mamahaling sports car at milyon-milyong halaga ng mga real estate deal, habang tahimik siyang nagkukumputar sa isip kung sapat ba ang kanyang sahod para sa gamot ng kanyang ina at pambayad sa mga bayarin. Ngunit iba ang araw na ito, may mahalagang bisita. Napansin agad ni Angelina ang kakaiba nang bumaba si Ernesto Bautista nang mas maaga sa karaniwan. Halatang kinakabahan, paulit-ulit na inaayos ang kanyang kurbata. Malinis ba ang lahat, Angelina? Tanong niya nang hindi man lang tumitingin, walang inaasahang sagot. Opo, Ginoong Ernesto, sagot ni Angelina gaya ng palagi. Wala siyang narinig na tugon. Tumalikod lang ito at pumasok sa opisina. Ang bisita, si Ibrahim Al-Khalifa, ay hindi basta negosyante. Isa siyang Lebanese, may-ari ng hanay ng mga high-end hotel sa gitnang silangan at dumating sa Brazil upang humanap ng katuwang para palawakin ang kanyang negosyo sa Latin America. May-ari ng kumpanyang gumagawa ng mga mamahaling gusali si Ernesto Bautista at desperado siyang makuha ang kasunduang ito. Ito na ang maaaring pinakamalaking tagumpay sa kasaysayan ng kanyang kumpanya. Milyong halaga, pandaigdigang pagkilala, isang beses lang sa buhay na pagkakataon. Narinig lahat ito ni Angelina, hindi dahil naniniktik siya, kundi dahil kapag ikaw ay invisible, malaya ang mga tao na magsalita sa harap mo na para bang wala ka. Noong 1 linggo lang, sa hapunan, ikinuwento ni Ernesto sa kanyang asawa ang tungkol sa Arabeng negosyante. Ang pera, ang plano, gaano ito kahalaga. Ang hamon, hindi marunong mag-Portuguese si Ibrahim at hindi sapat ang kanyang Ingles para sa mga komplikadong usapang negosyo. Mas nais niyang magsalita sa Arabic, ang kanyang inang wika, kung saan siya pinakakomportable at malinaw magsalita. Alam ito ni Ernesto at buong tiwalang ipinasa ang lahat kay Fernando Castillo. Tiniyak ni Fernando, ang sales director, na nasa ayos ang lahat. May ngiti itong taglay na parang palaging may sagot sa lahat ng bagay. Ganyan si Fernando. Kaakit-akit, magara ang bihis, perpekto ang ngiti, laging pulido ang buhok. Isang lalaking likas ang karisma, ngunit bumagsak ang lahat ng umagang iyon nang biglang hindi dumating ang interpreter. AM, isang maikling mensahe lang, pasensya na, hindi ako makakarating. Nagpanggap na kalmado si Fernando at pinaikot ang pulong gamit ang mga kaswal na usapan sa Ingles tungkol sa football, panahon at paglalakbay.
Ngumiti si Ibrahim bilang paggalang, ngunit halatang nawawalan na ito ng pasensya. Isinagawa ang pulong sa malaking bulwagan ng mansyon. May 6 na metrong taas na kisame, kislap ng imported na chandelier at tanaw ang luntiang hardin. Inutusan si Angelina na magsilbi ng kapit tubig. Tapos ay umalis na parang walang bakas, pamilyar na rutina. Ngunit biglang nagbago ang lahat. Umupo si Ibrahim, huminga ng malalim at nagsimulang magsalita sa Arabic. Diretsahan, seryoso. Ang kanyang tinig ay matatag, halos parang seremonyal. Itinuro niya ang mga dokumento, ang mga bintana, pati ang sarili. 3 minutong tuloy-tuloy siyang nagsalita, umalingaw-ngaw ang boses niya sa bawat sulok ng eleganteng silid. Tumigil ang lahat. Napatitig si Ernesto kay Fernando na ngayon ay hindi makatingin pabalik. Nagkatinginan ang 2 iba pang ehekutibo. May nakaintindi ba ron? Bulong ni Ernesto, halatang natataranta. Bumagsak ang katahimikan, mabigat at matagal. Tulo na ang pawis sa noo ni Fernando. Ang mamahaling silk tie niya ay tila naging lubid. Kailangan niyang sabihin ng kahit ano, kaya siya nagbiro. Boss, galit yata siya kasi malamig ang kape. Napilitang tumawa ang lahat. Doon niya nakita si Angelina nakatayo sa may pintuan, hawak ang tray. Nagliwanag ang mukha ni Fernando. Nakaisip siya ng bagong paksa. Hoy, Angelina! Sigaw niya, punong-puno ng pangungutya. Nandyan ka palagi, nakikinig. Siguro naman naintindihan mo lahat ng sinabi niya, di ba? Tumawa ulit ang mga tao, pati si Ernesto ay napangiti, masaya lang na may pansamantalang aliw, ngunit tuloy ang pang-aasar ni Fernando. Sige nga, isalin mo ang sinabi niya. Marunong ka naman ng Arabic, di ba? Natutunan mo sa mga teleserye, mas malakas na tawa ang sumunod. Namula si Angelina. Sa sandaling iyon, bumalik sa alaala niya ang 26 na taong pagmamaliit, ang mga biro sa kanyang itsura, ang komento tungkol sa amoy ng kahirapan, ang pangungutya tuwing may dala siyang libro at sinusubukang matuto. Ngunit nanatili siyang tahimik, gaya ng bilin ng kanyang ina. Huwag mo silang hayaang makita kang bumagsak. Nang wala nang maisip si Ernesto, ginawang pustahan ng biro. Alam mo, Fernando, sabi ni Ernesto habang tumatayo, kapag naisalin ni Angelina ang sinabi ni Ginoong Al-Khalifa, salita sa salita, ibibigay ko sa kanya ang trabaho mo. Dito mismo, ngayon na ngayon, totoo na ang tawanan. Pinakamalakas tumawa si Fernando, siguradong siya na ang panalo. Ayos, boss. Isulat mo yan, isama sa kontrata. Nagpalakpakan pa siya, sobrang bilib sa sarili. Bagaman hindi naiintindihan ni Ibrahim ang sinasabi nilang Portuguese, naramdaman niyang siya ang ginagawang biro. Mabilis lumipat ang kanyang mga mata sa bawat tao, sinusubukang unawain ang sitwasyon. Hindi niya nagustuhan ang nararamdaman niya. Ayaw niyang pinagtatawanan sa wikang hindi niya alam. Tumalikod si Ernesto kay Angelina. O ano, tatanggapin mo ba ang hamon? O aaminin mong nagbibiro lang si Fernando? Huminga ng malalim si Angelina. Higpit ng hawak niya sa tray ay labis na namutla ang mga daliri. Ramdam ang lamig ng metal sa kanyang balat. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Nakatayo si Fernando, nakapamewang, kampanteng panalo siya. Si Ernesto ay naghihintay, akalay biro lang ito, pero sa loob-loob ay umaasang may himala. Handa na ang ibang ehekutibo, hawak na ang kanilang mga cellphone, handang i-record ang kanyang kahihiyan. Pero si Angelina, naintindihan niya ang lahat, bawat salita, bawat buhol ng diwa, bawat katahimikan, dahil hindi lang siya basta kasambahay, isa siyang babaeng marunong magsalita ng 6 na wika, Ingles, Espanyol, Pranses, Italiano, Mandarin at Arabic. Klasikal na Arabic, natutunan mag-isa sa loob ng 5 taon, tuwing madaling araw sa mga pampublikong aklatan, gamit ang luma niyang headphones at mga libreng leksyon sa YouTube. Marahan niyang inilapag ang tray sa gilid, parang pinong porselana. Tumayo siya ng tuwid,
Inayos ang kupas niyang uniforme at pinunasan ang kamay sa apron. Itinaas ni Angelina ang kanyang ulo at tumingin ng diretsyo kay Ibrahim. Binabaliwala ang lahat ng ibang mukha sa paligid. Pagkatapos, sa isang tinig na malinaw na parang kristal at may buong kumpiyansa, nagsimulang magsalita sa Arabic. "Kapayapaan sa inyo, Ginoong Al-Khalifa." Aniya, ang bigkas niya ay perpekto at tumpak. Tumigil ang buong silid, para bang huminto ang oras. Ang mayabang na ngiti ni Fernando ay agad naglaho. Si Ernesto ay nanlaki ang mata, nakanganga, hindi makapaniwala. At si Ibrahim, sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa mansyon, napalitan ang kanyang seryosong anyo ng isang tunay na ngiti. 10 taong gulang pa lang si Angelina nang gumuho ang kanyang mundo. Isang Huwebes ng umaga sa buwan ng Marso at hindi tumigil ang ulan mula pa madaling araw. Alam na alam pa rin niya ang bawat detalye, parang kagabi lang nangyari. Ang masarap na amoy ng bagong lutong kape ang bumalot sa kanilang maliit na tahanan. Si Teresa, ang kanyang ina, ay laging gumigising bago mag-alas 5 para magluto. Tahimik lang ang lumang telebisyon sa likod. Ang kanyang mga kapatid ay mahimbing pa ang tulog sa siksikang kwartong pinaghahatian nila. At pagkatapos, isang katok sa pinto. 2 pulis ang nakatayo sa labas. Basang-basa ang uniforme, hawak ang sombrero, seryoso ang mukha. "Kayo po ba ang asawa ni Jose Carlos Diaz?" Hindi na kinailangan ni Teresa ng karagdagang paliwanag. Sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, alam na niya. Ganoon ang mga ina, laging may kutob. Humawak siya sa hamba ng pinto. Nanginginig ang kanyang tuhod, ngunit hindi siya bumagsak. Nakaupo si Angelina sa hapagkainan, ang kutsaray nakabitin sa hangin, nakatitig sa eksenang parang bangungot na hindi niya kayang gisingin ang sarili. Namatay ang kanyang ama sa isang aksidente sa trabaho. Gumuho ang isang gusaling tinatayo. Walang sapat na safety protocols. 5 manggagawa ang namatay, isa si Jose Carlos sa kanila. Hindi umiyak si Angelina, hindi noong araw na iyon, hindi sa burol at hindi rin sa libing. Tahimik lang siyang nanood, pinagmamasdan ang kanyang ina, 7 buwan buntis sa ika-5 anak, napilit pinatatag ang sarili sa kabila ng matinding lungkot. 28 taong gulang pa lang si Teresa. Balo na, walang diploma, walang trabaho, walang ipon. 4 ang anak, isa pa ang darating at halos wala nang natirang 1,000 reais sa bangko. Ngunit hindi humihinto ang mundo para sa kalungkutan. Makalipas lang ang 2 linggo, nagtatrabaho na si Teresa bilang kasambahay. Umalis siya ng bahay ng alas 4 ng madaling araw at uuwi ng alas 9 ng gabi. Si Angelina, ang panganay, ang naging pangalawang ina. Si Ronald ay 8, si Miguel 6, si Luz 4 pa lang. At nang ipinanganak si Pedro noong Mayo, si Angelina ang nagpalit ng lampin, nagpapadede ng gatas at nagpapatahan kapag umiiyak. 10 taong gulang lang siya noon. Unti-unting naging pribilehiyo ang edukasyon. Pumapasok siya kung kailan kaya. Ngunit kadalasan nananatili siya sa bahay upang alagaan si Pedro kapag may lagnat. O sunduin ang kanyang mga kapatid mula sa daycare kapag hindi makauwi si Teresa. O magluto dahil walang ibang tao sa bahay. Hindi naging maunawain ng mga guro. Madalas siyang pagalitan. Wala kang mararating kung laging absent ka. Tahimik na umiiyak si Teresa tuwing gabi. Itinatago ang kanyang sakit. Kunwari si Angelina ay walang naririnig, pero alam niya. At sa kabila ng lahat, hindi siya sumuko. Matalino siya, talagang matalino. Kahit madalas mawala sa klase, kahit napuputulan ng kuryente at kailangang mag-aral sa kandila, lagi pa rin siyang nangunguna sa klase. Math, panitikan, agham, kasaysayan, madali para sa kanya. Para bang sinasabik ang kanyang isipan sa bawat butil ng kaalaman. 12 siya nang madiskubre niya ang isang bagay na magbabago ng lahat.
ang kanyang talento sa mga wika. Nagsimula ito sa isang karakter sa teleserye na nagsalita ng French. Nabighani siya sa kakaibang tunog at himig ng wika. Ginaya niya ang linya, kinopya ang bigkas, isinulat sa lumang kwaderno. Tiningnan niya ito sa lumang diksyonaryo sa eskwelahan. Pagkalipas ng 6 na buwan, kaya na niyang unawain ang buong usapan sa French. May likas kang galing sa mga wika, ani ng kanyang guro sa Portuguese, si Ginang Jennifer, isang mabait na guro na may uban na buhok at may pusong marunong makakita ng talento sa isang batang tila walang pag-asa sa paningin ng iba. Naisip mo bang kumuha ng kursong wika sa kolehiyo, maging tagasalin? Napangiti lang si Angelina, hindi dahil nakakatawa, kundi dahil tila imposible. Ma'am, hindi ko nga alam kung makakagraduate pa ako sa high school. Ang kolehiyo, para na yang ibang planeta. Ngunit hindi siya binitiwan ni Ginang Jennifer. Isang Sabado, dinala siya nito sa lokal na aklatan. Itinuro ang seksyon ng mga wika, mga estanteng puno ng libro, CD at DVD. Libre lahat ito, pwede kang bumalik tuwing gusto mo. At bumalik nga siya tuwing Sabado ng umaga habang nagtatrabaho si Teresa at pinapangalagaan ng kapitbahay ang mga kapatid. Sa aklatan, naglalagi si Angelina. Lumulubog sa Ingles, Espanyol at mas marami pang French. 15 taong gulang pa lang siya, fluent na siya sa 3 wika. Ngunit hindi palaging naghihintay ang buhay sa mga nangangarap. Lumalala ang kalusugan ni Teresa, sumobra ang pagod sa katawan, diabetes, pagkapagod, alta presyon, humihina ang kanyang katawan, mahalang gamot, hindi sapat ang kita sa paglilinis. Si Ronald, teenager na, namimigay ng flyers. Si Miguel, nagbebenta ng candy sa mga kalsada. Si Luz, nananatili sa bahay upang bantayan si Pedro. At si Angelina, ginawa niya ang pinakamabigat na desisyon, tumigil sa pag-aaral. 15 taon at kalahati pa lang siya. 6 na buwan na lang sana at hahawakan na niya ang diploma. Ngunit hindi na posible. Hindi talaga sapat ang pera. Kaya tinanggap ni Angelina kahit anong trabahong makita niya. Una, sa isang panaderya. Pagkatapos, sa isang tindahan. At kalaunan bilang yaya ng isang pamilyang nakatira sa kabilang dulo ng lungsod. Nang malaman ito ni Teresa, napaiyak siya. Anak, napakatalino mo. Dapat nag-aaral ka, tinutupad ang pangarap mo. Ani niya, nanginginig ang tinig. Hinawakan ni Angelina ng marahan ng magaspang at pagod na kamay ng kanyang ina. Ayos lang tayo, Nay, bulong niya. Pangako. Ngunit sa loob niya, pakiramdam niya ay may nawalang bahagi ng kanyang kinabukasan. Parang may ninakaw sa kanya bago pa man siya magsimulang mangarap. Lumipas ang mga taon, nagtrabaho si Angelina ng 12 oras kada araw, 6 na araw kada linggo. Ngunit tuwing gabi, pag-uwi, pagod masakit ang katawan, halos di na makadilat, palagi pa rin siyang nag-aaral. Bumibili siya ng lumang aklat sa wika kung kailan kaya. Nagda-download ng libreng learning apps. Nanonood ng mga aralin sa YouTube gamit ang luma at pudpodyang headphones para hindi magising ang iba. Tinuruan niya ang sarili ng Italian, pagkatapos Mandarin. At sa huli, Arabic. Ang Arabic ang pinakamahirap sa lahat, sinusulat mula kanan pa kaliwa. Maraming matitigas na tunog at komplikado ang grammar. Pero hindi siya tumigil. Walang guro, walang eskwela, walang sertipikado. Ang meron lang pagsusumikap at purong determinasyon. 5 taon siyang nag-aral mag-isa. Madaling araw, hating gabi, bawat libreng minuto. At pagdating niya sa edad na 23, fluent na siya sa 6 na wika. Pero wala ni isa sa mga ito ang lumalabas sa kanyang resume. Dahil ang mga resume ay naghahanap ng ebidensya, diploma, degree, formal na edukasyon. Si Angelina, hindi man lang nakatapos ng high school. Elementarya lang ang natapos niya. Nag-a-apply siya bilang bilingual receptionist. Tinanggihan, kailangan ng bachelor's degree.
Sinubukan niyang makapasok sa international call center. Tinanggihan. Kailangan ng high school diploma. Nag-alok pa siya ng private language lessons. May ilan ang kumuha pero hindi sapat ang kita, hindi rin tuloy-tuloy ang trabaho. At sa edad na 26, walang pera, pagod at wala ng ibang opsyon, tinanggap niya ang trabahong kasambahay sa mansyon ng mga Bautista. Pansamantala lang to, aniya kay Teresa, hanggang makapag-ipon ako pang tapos ng pag-aaral. Pero 3 taon ang lumipas at nandoon pa rin siya, nagsisilbi ng kape, nag-aayos ng kama, naglilinis ng sahig, parang wala lang, invisible. Kahit ganon, hindi tumigil si Angelina sa pag-aaral. Tuwing umaga, bago magising ang lahat, mula alas 4 hanggang alas 5:30, nag-aaral siya. Isang pahina pa, isang video pa, isang salita pa, tuloy lang. Pinapalawak ang bokabularyo, pinapatalas ang grammar, pinapakinis ang bigkas. Dahil sa puso niya, alam niyang darating ang araw na magiging mahalaga ang lahat ng ito. Hindi lang niya inaasahang darating ito ng biglaan. Malawak ang mansyon ng mga Bautista, 1,200 metro kwadrado. May 7 luxury suite, 5 banyo para sa bisita, 3 salas, heated swimming pool, tennis court at harding may imported na fountain. Si Angelina ang naglilinis ng lahat, mag-isa. Gising siya araw-araw ng alas 5 ng umaga, walang day off. Kahit linggo, inihahanda ang agahan para sa pamilya, tinapay na bagong hurno, prutas na ginupit na parang bulaklak, natural na juice, itlog para kay Ginoong Ernesto, tapioca para kay Ginang Monique, at American-style pancakes para kay Isabela. Isabela, 17 taong gulang. Diretso at makintab ang buhok, laging ayos ang kuko, puno ang aparador ng designer clothes, lahat ng wala kay Angelina. Para kay Isabela, si Angelina ay parang wala, o mas malala. Isa lang siyang parte ng background, isang muebles na gumagalaw, naglilinis at nananahimik. Angelina, magulo ang kwarto ko, linisin mo. Isang utos na hindi man lang siya tinitingnan, nakadikit ang mata sa cellphone, tamad ang turo sa direksyon ng kwarto. Opo, binibining Isabela, sagot ni Angelina, gaya ng palagi. Kalat ang kwarto ni Isabela, nakakalat ang damit sa sahig, may makeup na nakakalat sa vanity at mga basang tuwalya na nakabuhol sa kumot. Tahimik lang na inayos ni Angelina ang lahat, tiklop ang bawat damit, maayos ang bawat gamit. Napansin niyang may mga damit na may price tag pa, hindi pa nasusuot. Isang damit lang doon, sapat na para sa 3 buwang renta ni Teresa. Isang araw, habang naglilinis sa ilalim ng kama, nakakita siya ng English textbook. Mukhang bago, hindi man lang nabuklat ang unang pahina. Pumapasok si Isabela sa top-tier international school. May private English tutor 3 beses sa isang linggo. Pero ang aklat, parang hindi ginamit. Walang marka, walang sulat. Hindi napigilan ni Angelina ang sarili. Binuksan niya. Sandali lang. Tumingin ng ilang pahina. Basic exercises, simple conversations, mga bagay na matagal na niyang na-master. Anong ginagawa mo? Parang punya lang tinig ni Isabela sa katahimikan. Napatigil si Angelina, muntik nang mabitawan ang libro. Pasensya na po, binibini. Ako po'y nakikialam ka sa gamit ko. Singhal ni Isabela habang inagaw ang libro mula sa kanyang kamay. Sa tingin mo ba maiintindihan mo yan? Pang-advanced na yan para sa mga totoong nag-aral. Kinagat ni Angelina ang kanyang dila. Patawad po, hindi na mauulit. Mas mabuti nga, malamig na sagot ni Isabela, sabay hagis ng libro sa kama na para bang basura lang. At siguraduhin mong walang kapintasan ng kwarto ko. May mga bisita ako mamaya, malamig na sabi ni Isabela. Nangyari iyon nung Martes. 2 araw ang lumipas, Huwebes, habang dumadaan si Angelina sa tapat ng kwarto ni Isabela, narinig niya itong umiiyak. Bahagyang nakabukas ang pinto. Natigilan si Angelina, hindi sigurado kung dapat bang magsalita. Ngunit lumapit siya marahan. Binibining Isabela, ayos lang po ba kayo? Mahinahong tanong niya.
Mabilis na pinunasan ni Isabela ang kanyang luha. Wala kang pakialam, singhal nito. Ngunit nakita na ni Angelina ang papel sa kama. Isang English test, grade 3.5 bagsak. Pwede kitang tulungan siguro, ani Angelina. Lumabas ang mga salita bago pa niya mapigilan ang sarili. Tiningnan siya ni Isabela at tumawa, matalim, mapait. Ikaw, tumulong sa akin sa English, panlilibak nito. Please, hindi mo nga natapos ang paaralan. Masakit ang sinabi, ngunit nanatiling kalmado si Angelina. Marunong akong magsalita ng fluent na Ingles at ng 5 pang wika. Kung gusto mo, maari kong ipaliwanag ang aralin. Lumabas ka, malamig na utos ni Isabela sabay turo sa pinto. At huwag na huwag mong ipagsasabi ito sa kahit sino. Tahimik na lumabas si Angelina at nagpatuloy ang pagbagsak ng mga marka. Si Ginang Monique, ang asawa ni Ernesto, ay iba. Hindi naman siya bastos, pero malayo. Nabubuhay sa mundo ng mga sosyal na event, beauty treatments at mamahaling bakasyon. Ang tanging usapan nila ni Angelina ay pawang utos, ngunit laging nakabalot sa magagalang na porma. Angelina, posible bang maghanda ka ng espesyal na hapunan sa Biyernes? May bisita tayo. Angelina, palitan mo ang mga tuwalya sa pool. Angelina, kailangang walang bahid ang mga porcelain sa dining room. Laging posible bang o kailangang walang please, walang salamat. Parang naniniwala siyang si Angelina ay isang uri ng automated service, available 24 sa 7 araw, walang kailangan kapalit. At si Ernesto, naniniwala si Ernesto Bautista na isa siyang makatarungan at mapagbigay na amo. Binabayaran niya ang sahod sa tamang oras. Nagbibigay ng Christmas basket. Pinapayagang umuwi si Angelina ng 1 oras na maaga tuwing Biyernes. Mabait ako sa mga tauhan ko, ipinagmamalaki niya sa mga bisita. Hindi ako gaya ng ibang amo na nagsasamantala. Ngunit wala siyang alam sa buhay ni Angelina. Hindi niya alam ang pangalan ng nanay nito. Hindi niya alam na may mga kapatid siya. Hindi niya alam na marunong siyang magsalita ng 6 na wika. Para sa kanya, isa lang siyang kasambahay, tahimik, malinis magtrabaho, masarap magluto at hindi pala reklamo. Isang gabi, habang nagsisilbi ng inumin sa mga panauhin, narinig ni Angelina ang usapan. Ang problema sa Brazil, ayaw magtrabaho ng mga tao, sabi ng isang bisita habang humihitit ng tabako. Gusto nila lahat ibinibigay sa kanila. Tama, sabat ni Ernesto. Nag-aalok ako ng oportunidad, pero kailangan nilang pagsikapan yon. Ako nagsimula sa wala, nag-aral, nagtapos. Itinayo ko ang kumpanya ko mula sa simula. Hinigpitan ni Angelina ang hawak sa tray ng pilak. Nagsimula sa wala, sabi ni Ernesto, na may amang may construction company, nag-aral sa private school at may sariling kotse sa edad na 18. Naniniwala talaga siya sa sarili niyang kwento. Inabot ni Angelina ang kanyang whiskey ni hindi siya tiningnan sa mukha. Hindi ang insulto ang pinakamasakit, hindi rin ang yabang, kundi ang pagiging invisible. Pwede siyang nasa parehong silid, pero magsasalita sila na parang wala siya. Usapan tungkol sa negosyo, away ng mag-asawa, mga lihim na relasyon, walang bawal. Para bang muebles lang siya. Isang araw, habang nasa telepono si Monique, narinig ni Angelina ang reklamo nito. Sigurado ako na siya ang kumuha, darling. Mamahaling blouse yon, nawala na lang. Hinalughog ko na ang lahat. 3 metro lang ang layo ni Angelina, nag-aalis ng alikabok sa bookshelf. Ni hindi man lang binaba ni Monique ang boses. Pinatalsik ko agad siya. Hindi talaga mapagkakatiwalaan ng mga taong yon. Mukhang maayos tong bago, pero sino ba ang nakakasiguro? Nagpatuloy si Angelina sa paglilinis, kalma, tahimik, gaya ng itinuro ng kanyang ina. Tuwing Huwebes, dumarating si Fernando Castillo, ang commercial director, para sa mga business meeting.
At tuwing Huwebes, ginagawa niyang biro si Angelina. O Angelina, natututo ka na bang magbasa? Sabay tawa sa sarili. O kaya, ingat ka sa tray mo, mas mahal pa yan sa buong sweldo mo. Tatawa rin si Ernesto, hindi dahil malupit siya, kundi dahil mas madali ang tumawa kaysa ang manindigan. Si Fernando ay nabubuhay sa atensyon, kailangan niyang may audience. Isang beses sa isang mahalagang pulong, nadulas ng kaunti si Angelina habang dala ang kape. Wala siyang nabuhos, pero mabilis si Fernando. Ingat Angelina, baka mabasag mo yan. Ay teka, hindi mo pala kayang bayaran. Tumawa ang lahat. Humingi ng tawad si Angelina at tahimik na lumabas. Bago niya maisara ang pinto, narinig niya, iyan ang panganib sa pagkuha ng mga taong walang edukasyon, walang training at 3 taon, 1,075 araw ng pagiging baliwala. Ngunit hindi siya kailanman nagreklamo, hindi siya sumigaw, hindi niya ipinakita ang sakit o galit. Dahil kailangan niya ang trabaho, dahil kailangan ng gamot ng kanyang ina, dahil kailangang may makain ang mga kapatid. Kaya araw-araw 5:00 ng umaga bumabangon siya. Nililinis ang napakalaking bahay, nagsisilbi, nag-aaral tuwing madaling araw, natutulog ng huli, at inuulit ang lahat. Araw-araw, hanggang sa Martes na yon, hanggang sa pulong na yon, hanggang sa pagpasok ng Arabeng negosyante, hanggang sa biro na naging hamon, hanggang sa hakbang niyang lumabas mula sa anino. Kapayapaan sa inyo, Ginoong Al-Khalifa, muli niyang sinabi, malinaw, perpekto at may kumpiyansa. Ang kanyang boses ay humiwa sa katahimikan, kalma, matatag, eksakto. Nanlaki ang mga mata ni Ibrahim Al-Khalifa. Nakapako si Ernesto sa kinauupuan, nakanganga. Parang gumuho ang lupa sa ilalim ni Fernando. Ibababa ng mga ehekutibo ang kanilang cellphone. Hindi alam kung ano ang gagawin. Si Monique na pumasok dala ang dagdag na kape, natigilan sa pinto. Ngunit si Angelina tuloy lang, hindi nanginginig ang tinig. Isinalin niya, perpekto, ang bawat salitang sinabi ni Ibrahim kanina. Ginoo, binanggit niyo ang inyong pagkadismaya sa pulong na ito. Huminto siya sandali pagkatapos inulit ito sa Portuguese. Sinabi ninyong inaasahan niyo ang profesionalismo, ngunit ang inabutan niyo ay kaguluhan. Na ang kawalan ng tagasalin ay kawalang respeto sa inyong oras at sa inyong kultura. Tumayo si Ibrahim, dahan-dahan. Hindi inaalis ang tingin kay Angelina. Gulat na gulat siya. Hindi niya ito inasahan, lalo na dito, lalo na mula sa babaeng nakakupas na uniforme. Nakatindig si Angelina, tuwid ang likod. Tumuloy siya, isinalin niya ang bawat salita ni Ibrahim. Ipinaliwanag ninyong ang tiwala ay mahalaga sa anumang pakikipagpartner. Na kung ang isang kumpanya ay hindi kayang maghanda para sa isang international meeting, baka hindi rin ito kayang tumupad sa mas malalaking pangako. Tinatanong ninyo kung sulit ba ang mamuhunan ng milyon-milyon sa mga taong hindi kayang hawakan ang isang bagay na simple, ngunit napakahalaga, gaya ng cross-cultural communication. Bawat pangungusap ay parang hampas. Namumutla na si Fernando, tumatagaktak ang pawis sa gilid ng kanyang sentido. Si Ernesto halatang hindi na maitago ang takot, ang pangarap niyang deal nagkakala sa harap ng kanyang mga mata. Ilang segundo na lang sana at tuluyan ng lalayasan ni Ibrahim ang pulong. At walang sinuman, walang ni isa sa silid na iyon ang nakaalam, maliban kay Angelina. Nagpatuloy siyang magsalita ng may tahimik na kumpiyansa, isinasalin bawat linya ng sinabi ni Ibrahim. Binanggit ninyo aniya, salit-salit sa Arabic at Portuguese, na may 3 kumpanyang Brazilian na lumapit sa inyo para sa partnership. Asang ngayon, huminto siya sandali, ito ang may pinakahandang kaunti. Tumahimik ang buong silid. Sinabi niyo rin na bibigyan niyo lang kami ng 10 minuto, tuloy niya, para magpakita ng konkretong plano. O tatapusin ninyo ang pulong at lilipat sa susunod na kandidato. Dahan-dahang pumikit si Ernesto, 10 minuto. May natitira pa silang 10 minuto.
at ni isa sa kanila ay walang kaalam-alam. Pagkatapos ay dumating ang pinakamahalagang bahagi. Isinalin ni Angelina ang huling pahayag ni Ibrahim. Ipinaliwanag ninyo ang inyong plano na magpatayo ng 5 luxury resort sa baybayin ng Brazil sa susunod na 3 taon. Sa inisyal na pamumuho ng 80 milyong dolyar. Napasinghap sa tahimik ang mga ehekutibo. Ngunit nilinaw ninyo ang isang bagay na kayo'y naghahanap ng kasosyong nakakaunawa sa tradisyon ng Lebanese hospitality, gumagalang sa inyong kultura, isang taong nakakaintindi sa inyong wika. Literal, katahimikan parang kayang durugin ang buto. Nakatingin si Ibrahim kay Angelina na para bang hindi siya makapaniwala sa nasasaksihan. Lumapit siya at sa Arabic mahinang nagtanong, "Saan mo natutunan ang wika ko?" Walang pag-aalinlangan, tumugon si Angelina. "Sarili ko po itong pinag-aralan, Ginoo, sa mga libro, video, disiplina. Nag-aral ako tuwing madaling araw sa loob ng 5 taon. 5 taon? Ulit ni Ibrahim, nanlalaki ang mga mata. Ngumiti siya, hindi dahil sa pakikisama, kundi dahil sa totoong paghanga. Sa Arabic pa rin, sinabi niya, "Mas maganda ang bigkas mo kaysa sa ilang estudyante sa universidad na nakilala ko. Nag-aral ka ba sa Lebanon, sa Saudi?" "Hindi po, Ginoo," sagot ni Angelina. "Nag-aral po ako sa pampublikong aklatan sa Guayaneses at sa kwarto ko pagkatapos ng trabaho." Umiling si Ibrahim, hindi makapaniwala, halatang humanga. Pagkatapos tumalikod siya kay Ernesto at sa simpleng Ingles ay nagsalita, "This woman, she is remarkable. Where did you find her?" Napakurap si Ernesto, litong-lito, hirap makasagot. She works here, in the house." "Works here?" Kunot noong tanong ni Ibrahim. "She is your translator?" Napatingin si Ernesto kay Fernando na ngayon ay maputla at basang-basa sa pawis. "She's, our employee." Pinagmasdan siya ni Ibrahim, pilit umuunawa at nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi galit, mas malala, tahimik na pagkadismaya. Bumalik siya kay Angelina at muling nagtanong sa Arabic, "Isa ka bang kasambahay?" "Opo, Ginoo," tugon ni Angelina. "At marunong kang magsalita ng 6 na wika?" "Opo, 6 po." "At naglilinis ka ng bahay?" Halos may pagkalungkot sa boses niya. "Bakit?" Huminto si Angelina sandali, pagkatapos buong dangal na sumagot. "Dahil wala po akong diploma, hindi ko natapos ang high school. Kailangan kong magtrabaho para sa pamilya ko, hindi po base sa tunay na kaalaman ng hiring ng mga kumpanya. Base po ito sa papel, sa sertipiko." Pumikit si Ibrahim at huminga ng malalim. Pagtingin niya ulit sa kanya may nagbago, may respeto, may paghanga at may galit, hindi laban sa kanya, kundi sa sistemang nagtulak sa kanya sa ganitong sitwasyon. Tumalikod siya kay Ernesto at mariing nagsalita sa Ingles. "This woman speaks 6 languages. 6, itinuro niya si Fernando. "And you have her cleaning floors?" Nagsimulang magsalita si Ernesto, nauutal, pilit nagtatanggol. I didn't know, nobody knew, she never told." "Should she have to tell you?" At singgit ni Ibrahim, matalim ang tono. "Naitanong mo ba? Napansin mo ba?" Nagmamadaling sumabat si Fernando. "Mr. Al-Khalifa, please, You?" Putol ni Ibrahim, parang talim ang tinig. Bumalik siya sa Arabic, tumingin kay Angelina. "Ang taong ito ba ang tumutukso sa iyo?" "Opo, Ginoo," sagot ni Angelina. "Siya rin ba ang nangakong may interpreter, pero nabigong to pa rin ito?" "Opo, Ginoo." Tumalikod si Ibrahim kay Fernando. Hindi niya kailangang intindihin ang Arabic para malaman na nadudurog siya salita sa salita. Mabilis na nagsalita si Ibrahim, nagtuturo kay Fernando, kay Angelina at kay Ernesto. Isinalin lahat ni Angelina, walang paltos. Ang taong ito, anya, ang mismong problema sa mundo ng negosyo. Kumpiyansa pero walang kakayahan. Puro pangako pero walang pananagutan. At pinakamasama sa lahat, kawalan ng respeto sa mga taong pinakanarapat bigyan nito.
Paano ko maipagkakatiwala ang negosyo ko sa mga tulad nito? Lalong lumubog si Fernando sa kanyang upuan. Nananatiling nakapako si Ernesto sa kinauupuan. Nagpatuloy si Ibrahim. Isinalin ni Angelina, "Itinayo ko ang yaman ko sa paggalang sa tao, bawat isa. Ang una kong mga empleyado, kasama ko pa rin ngayon. Alam ko ang pangalan nila. Alam ko ang kwento nila. At hindi ko papayagang may mapahiya sa harapan ko." Huminto siya, huminga. Pagkatapos bumalik sa Ingles at tinitigan si Ernesto, "You made a promise. You said, if she understood what I said, she would take his job." Itinuro niya si Fernando. "Correct?" Namula ang mukha ni Ernesto. Bumuo ng pawis sa leeg ng kanyang polo. Tumingin siya kay Fernando, pagkatapos kay Angelina. Pagkatapos sa mga ehekutibo na lahat ay saksi sa pagkakabunyag ng katotohanan. Aminin ko, oo, pautal-utal na sagot ni Ernesto. Kaya, nagtiklop ng braso si Ibrahim. Sabihin mo sa akin ngayon, isa ka ba talagang taong tumutupad sa salita o isa ka lang na marunong magbiro? Biglang nawala ang hangin sa silid na pasinghap si Monique. Si Isabela na tahimik na nanonood mula sa hagdanan, nanlaki ang mata. Nagtaas ng kamay si Fernando, halatang nababahala. Ernesto, come on. Hindi mo naman talaga iniisip na ituloy ito, di ba? Biro lang yun, wala lang. Hindi mo pwedeng... Tama na, Fernando? Matalas at mariin ang boses ni Ernesto. Hindi pa siya kailanman nagsalita ng ganun kay Fernando. Pero sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, tunay niyang nakita si Angelina. Hindi ang uniforme, hindi ang tray, hindi ang papel, kundi ang babaeng nasa likod ng lahat ng iyon, ang babaeng gumagawa ng kape niya tuwing umaga na nagpapatakbo sa kanyang tahanan na ni minsan ay hindi niya tinignan sa mata at na sa katotohanan marunong magsalita ng 6 na wika, 6. At ni minsan, hindi niya natanong, hindi niya napansin, si Ernesto Bautista ay umangat sa buhay sa pamamagitan ng mabilis at matapang na desisyon, mga hakbang na walang takot. Pero ngayon nakatigil siya sa unang pagkakataon sa maraming taon. Nag-alinlangan siya, tahimik ang buong silid. Nakatayo si Ibrahim, nakatawid ang braso, naghihintay ng sagot. Si Fernando pawis na pawis, nagkakanda-ugaga. Ang mga ehekutibo nakatitig, hindi makahinga. Si Monique nakatakip ang bibig, tahimik. At si Angelina nakatayo lang, kalma, matatag, walang bahid ng takot, na para bang alam na niya ang kasunod. Ernesto, muling bulong ni Fernando, halos umiiyak. Hindi mo to pwedeng gawin. 8 taon na ako sa iyo. Kalahati ng malalaking kontrata mo ako ang nagsara. Papatalsikin mo ako dahil sa biro? Biro, ulit ni Ibrahim, matalim ang tinig. Ang salitang biro, sapat na ang pagkaintindi niya sa Portuguese para maunawaan iyon. Biro? Inulit niya mas malakas. Humarap si Fernando sa kanya. Ginong Al-Khalifa, sana maintindihan ninyo. Tense lang yung sitwasyon. Hindi ko intensyong mang-insulto. Biruan lang talaga. Ibig sabihin, nagsinungaling ka, malamig na putol ni Ibrahim. Nagsinungaling ka na may interpreter. Hindi ka naghanda. Tinukso mo ang babaeng ito at ngayon nagsisinungaling ka ulit. Pagkatapos itinuro niya ang pinto. Ikaw ang problema. Gumuho ang mundo ni Fernando. Tumalikod siya kay Ernesto, saka sa mga ehekutibo, naghahanap ng suporta. Walang pumagitna. Hindi pagkatapos ng lahat ng nasaksihan. Hindi habang nakatingin si Ibrahim. Pumikit si Ernesto. Ang utak niya ay nagkakalkulay. Iniisip ang mga numero. 80 milyong dolyar. Ang pinakamahalagang partnership sa kasaysayan ng kanyang kumpanya. Ang pag-asa para maging global. Lahat nakasalalay sa isang desisyon. Tataya ba siya sa biro o sa pangako? Ngunit hindi lang iyon tungkol sa deal. Naisip ni Ernesto ang lahat ng sandaling dinaanan lang niya si Angelina sa hallway nang walang kibo, ang mga pulong at tawag na ginawa sa harapan niya na parang wala siya.
Ang bawat pagkakataong pinabayaan niyang makita kung sino talaga siya. Isang polyglot, isang self-taught scholar, isang babaeng nag-aaral tuwing madaling araw habang tulog ang buong bahay. At hindi man lang niya alam ang apelyido nito, binuksan niya ang kanyang mga mata, tumingin sa kanya. Sa unang pagkakataon, tunay niyang tiningnan si Angelina. "Fernando," wika ni Ernesto, mababa ang boses ngunit matatag, "Tanggal ka na." Sumambulat ang katahimikan. Napaatras si Fernando. "Ano? Ernesto, hindi mo pwedeng..." "Pwede." At ginawa ko na. Itinaas ni Ernesto ang kamay, pinatigil ang anumang pagtutol. "Nagsinungaling ka, hindi ka naghanda. Muntik mong wasakin ang pinakamalaking oportunidad ng kumpanyang ito. Pero higit sa lahat, ipinahiya mo ang isang empleyado sa publiko. Hindi ganyan ang kumpanya natin. Pero Ernesto, pulutin mo ang gamit mo. HR na ang bahala sa final paperwork." Tumalikod siya. "Lumabas ka." Nanatiling nakatayo si Fernando, nakagapos ang kamao, bumibigat ang hininga, parang sasabog, parang sisigaw. Ngunit tumingin siya sa paligid. Nakatindig si Ibrahim, matatag, iwastingin ng mga ehekutibo. Si Monique, walang emosyon sa muka. At sa hagdanan, si Isabela, hawak ang cellphone, nagre-record. At sa huli, tumingin siya kay Angelina. Kalma, taimtim, hindi natitinag, matagumpay. May kung anong sumikip sa kanyang lalamunan, pait, hiya, galit. "Pagsisisihan niyo to," aniya sa mababang tinig. "Lahat kayo." At sa ganong mga salita, tumalikod siya at tumalis. Binagsakan ng pinto. Umingay sa buong mansyon ang bagsik ng pagsara ng pinto. Pagkatapos, katahimikan muli. Humarap si Ernesto kay Angelina, nakatayo siya gaya ng nakagawian sa loob ng 3 taon. Mga kamay nakatiklop sa harap, maayos ang uniforme, tuwid ang tindig. Naghihintay. "Angelina," sabi ni Ernesto, nilunok ang kaba, "nangako ako. Kaya ngayon, ang posisyon ng commercial director ay iyo kung nanaisin mo." Napakurap siya 1 beses. Tapos muli, parang hindi siya makapaniwala sa narinig. "Ginoong Ernesto," mahinahong sagot ni Angelina, "wala po akong kwalifikasyon para..." "Marunong kang magsalita ng 6 na wika," putol ni Ernesto. "At ikaw lang ang nagligtas ng isang deal na nagkakahalaga ng 80 milyong dolyar. Pinatunayan mong mas mahalaga ang kakayahan kaysa diploma." Huminto siya at muling tinanong, mas mabagal, mas buo ang loob. "Tinatanggap mo ba?" Tumingin si Angelina kay Ibrahim. Ngumiti ito at tumango ng may pagsang-ayon. Tumingin siya kay Monique, gulat na gulat ngunit hindi nagsalita. Tumingin sa mga ehekutibo, tahimik, nakatutok, hinihintay ang kanyang sagot. Huminga siya ng malalim. "Tinatanggap ko." Pumalakpak si Ibrahim, isang matalas, matatag na palakpak. "Magaling, napakagaling," sabi niya sa Ingles. Lumapit siya, iniabot ang kamay. "Ngayon, mag-usap tayo, tunay na negosyo. Tama?" Nakipagkamay si Angelina, matatag, profesional, puno ng dignidad. Bumaling si Ibrahim kay Ernesto. "Maupo tayo, mag-usap, siya ang tagasalin, tamang pulong." "Oo, siyempre," sagot ni Ernesto, itinuro ang mesa. "Maupo po kayo." Lahat ay naupo sa kani-kanilang lugar at sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, si Angelina ay umupo sa mesa, hindi para magsilbi, hindi para maghintay, kundi bilang kapantay. Nagsimula ng magsalita si Ibrahim sa Arabic at isinalin ni Angelina ng walang kahirap-hirap, pangungusap bawat pangungusap. Sabi ni Ginoong Al-Khalifa, kailangan ng resort project niya sa Brazil ng taong nakakaintindi sa parehong mundo. Matagal na niyang hinahanap ang taong kayang pagsamahin ang tradisyong Lebanese ng hospitality sa industriya ng turismo ng Brazil. Tumango si Ibrahim, nagpatuloy. Ang mga resort ay para sa mga pamilyang galing gitnang silangan. Gusto nila ng privacy, mataas na kalidad ng serbisyo at sensitibong paggalang sa kultura. Mula sa pagkain, family spaces, hanggang prayer rooms, lahat ay dapat nasa init ng pagtanggap ng kulturang Brazilian.
Tahimik na nakikinig si Ernesto, ngayon lang niya tunay na naintindihan ang lawak at potensyal ng proyekto. Hindi lang siya nangangailangan ng mga tagapagtayo, patuloy ni Angelina, kundi ng taong kaya ang detalye ng kultura, marunong sa Arabic, may sapat na pangunawa, kayang mamuno. Pagkatapos nagsabi si Ibrahim ng isang bagay na nagpahinto kay Angelina. Bahagyang nanginginig ang boses niya nang isalin ito. Ipinapahiwatig ni Ginoong Al-Khalifa na nais niya akong alukin ng karagdagang posisyon upang direktang magtrabaho sa kanyang kumpanya bilang Cultural Relations Manager para sa resort project. Huminto siyang muli. Kasama sa posisyon ang suweldo sa dolyar, tirahan at internasyonal na health insurance. Muling nanahimik ang silid. Bumigat ang dibdib ni Ernesto. Kakabigay lang niya ng promosyon at ngayon baka umalis na ito. Ngunit nagpatuloy si Ibrahim at isinalin ni Angelina, hindi po niya intensyong agawin nako mula sa kumpanyang ito. Nais niya ng tunay na partnership. Iminumungkahin niyang ako'y magtrabaho ng part-time para sa parehong kumpanya. Opisyal na tagapag-ugnay ng Bautista Construction at Al-Khalifa Group. Inabot ni Ibrahim ang kamay kay Ernesto. Partnership, sabi niya sa Ingles, tunay na partnership sa mga tunay na tao. Tumayo si Ernesto at matatag na nakipagkamay. Partnership, sagot niya. Pagkatapos may hindi inaasahang nangyari. Bumaling si Ibrahim kay Angelina at sa mabagal ngunit maingat na Portuguese, sinabi, "Ikaw, inspirasyon. Ang kwento mo, gusto kong ikwento. Pwede ba?" Naguluhan si Angelina. Ikwento? Oo, tumango si Ibrahim. Sa mga hotel ko, ang kwento mo, babaeng natuto ng 6 na wika, hindi sumuko, nagtagumpay gamit ang kaalaman. Ngumiti siya ng mainit. Magandang kwento, magbibigay inspirasyon. Pwede ko bang ibahagi ito? Napuno ng luha ang mata ni Angelina. Sa wakas, lumitaw ang emosyon. Pwede po, Ginoong Al-Khalifa? Tumango siyang muli. Pwede! Tumingin si Ibrahim sa relo. Ngayon, pag-usapan na natin ang timeline, budget, logistics, tama? Tama, sagot ni Ernesto, humuhugot ng hininga. At gaya ng wala lang, nagpatuloy ang pulong, pero hindi na ito ang dating pulong. Ngayon may paggalang, may tunay na pag-uusap, may tapat na pagkakaunawaan. At sa gitna ng lahat ay si Angelina, ang babaeng dating hindi pinapansin, ngayon ang pinakamahalagang tao sa silid. 2 oras ang lumipas. Tumayo si Ibrahim at nakipagkamay. Pirmado na ang kasunduan. 80 milyong dolyar, 5 resort, 3 taon ng konstruksyon. At si Angelina, umalis na may 2 trabaho, isang kinabukasan at isang tahimik na paghihiganti na mas mahalaga kaysa anumang halaga ng pera. Ang kanyang kwento ay ikinukwento na. At kumakalat gaya ng apoy, umingay sa buong mansyon ang pagsara ng pinto at muli binalot ng katahimikan ang lahat. Umalis na si Fernando Castillo, ang dating untouchable commercial director. Tanggal at ang kanyang titulo ibinigay sa kasambahay, sa babaeng 3 taon ng tahimik na naglilinis ng bahay ng amo. Kinabukasan ng umaga, pagpasok ni Angelina sa modernong lobby ng Bautista Construction Headquarters, tila huminto ang buong gusali. Daan-daang mata ang nakasunod sa kanya. May mga bulong sa paligid, ilan may paghanga, ilan may inggit, ilan hindi makapaniwala. Wala na ang kupas na asul na uniforme. Sa halip, isang simpleng business suit ang suot niya. Binili kagabi, mabilisan, ngunit piniling mabuti. Hindi garbo, pero malinis, eleganteng simple, maayos na nakapusod ang buhok, mababang takong, tuwid na tindig, si Angelina pa rin, pero may bagong anyo. Naghihintay na si Ernesto sa front desk. Magandang umaga, Angelina. Handa ka na ba sa unang araw mo? Magandang umaga po, Ginoong Ernesto. Handa na po ako. Ipinasyal siya ni Ernesto sa bawat departamento. Ito si Angelina Diaz, ang bago nating commercial director. Siya ang hahawak ng Al-Khalifa Partnership at ng mga paparating nating international projects.
Iba't iba ang naging reaksyon. May ilang taimtim na nakipagkamay at bumati ng may respeto. May ilan namang halatang hindi komportable. Isang babaeng ehekutibo na nakapulang blazer at matinis ang takong ay bumulong sa katabi. Wala nga siyang degree. Paano siya naging direktor? Narinig iyon ni Angelina pero hindi siya nag-react. Sanay na siya. Ipinakita ni Ernesto ang bagong opisina ni Angelina. Hindi ito yung luma ni Fernando pero maluwag, may glass walls at tanaw ang Avenida Paulista. Makintab na desk, bagong computer. Sa pinto nagniningning ang nameplate. Angelina Diaz, International Commercial Director. Inaayos na namin ang papeles, paliwanag ni Ernesto. Pirmado na ang kontrata, epektibo na ang bagong sweldo mo ngayong buwan. Huminto siya. Ang sweldo mo ngayon, 23 beses na mas mataas kaysa sa dati mong kinikita. 23 beses. Umupo ng dahan-dahan si Angelina sa bagong upuan niya. Hinagod ang malamig na salamin ng desk. Tumingin sa labas ng bintana. Nasa ibaba ang Sao Paulo. Malawak, magulo, buhay. Nilalakad niya ang mga kalsadang iyon simula pa 15 anyos siya. Laging mula sa ibaba, nakatingala, laging nagsisilbi, laging hindi napapansin. Ngayon, nasa 15 palapag na siya sa itaas. Ernesto, mahina niyang sabi, pwede ba akong magtanong? Siyempre, bakit mo talaga ako pinromote? Dahil lang ba sa deal? Dahil kay Ginoong Al-Khalifa? Nag-alinlangan si Ernesto. Umupo sa gilid, malalim ang buntong hininga. Nung una? Oo. Negosyo iyon. Hindi ko kayang mawala ang 80 milyong piso. Tumigil siya, saka nagsalita muli. Pero nung pinakinggan ko si Ibrahim, nakita ko kung paano kanya tinitingnan. Doon ko na-realize ang isang bagay. Ano? Naisa akong hangal. Tumawa siya ng tuyo, walang saya. 3 taon kang nagtrabaho sa bahay ko, Angelina. 3 taon. At ni minsan, hindi ko tinanong kung sino ka. Wala akong alam. Isa ka lang sa paningin ko. Ang tagalinis. Napayuko siya. Pero si Ibrahim, sa loob ng 3 minuto, nakita niya ang halaga mo. Ako? 3 taon at bulag pa rin ako. Tahimik si Angelina. Nagpatuloy si Ernesto. Kagabi, lumapit sa akin ang anak kong si Isabela. Nabitin ang boses niya. Sinabi niya na inalok mong tulungan siya sa English. At sinabi kanyang, tumahimik. Tumingin siya sa mata ni Angelina. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa tungkol sa mga wika mo, sa lahat ng ginawa mo? Tahimik, ngunit buo ang sagot ni Angelina. Dahil wala namang nagtatanong at idinugtong niya, kalmado. Kapag lumaki kang hindi nakikita, natututo kang manahimik. Mabilis na pumintig ang mata ni Ernesto, pilit pinipigil ang luha. Patawad sa lahat, sa kung paano ka namin tinrato, sa mga hindi namin nakita. Tinatanggap ko ang paghingi mo ng tawad. Sanay wala kang kinikimkim na sama ng loob. Tahimik si Angelina. Sama ng loob, nakilala na niya ang pait, ang kahihiyan, ang pagkatalo. Maraming beses na niyang gustong sumuko, pero sama ng loob, luho iyon. At hindi niya kayang ikabuhay ang luho. Ang sama ng loob ay hindi nagpapakain ng pamilya. Wala akong kinikimkim, Ernesto, sagot niya. Ang dala ko ay mga aral. Tumango si Ernesto. Magiging magaling ka, sigurado ako. Lumabas siya ng opisina at sa unang pagkakataon, nag-iisa si Angelina sa kanyang opisina. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang numerong hindi kailanman nalimutan. Hello? Mahina at pagod ang boses ni Teresa. Hi, Nay. Ako, Angelina? Ayos ka lang ba, anak? Pinag-day off ka ba? Nabigla si Angelina, tumigas ang lalamunan. Nay, hindi na po ako kasambahay. Tahimik ang kabilang linya. Anong ibig mong sabihin? Natanggal ka ba? Hindi po. Na-promote po ako. Napuno ng luha ang mga mata ni Angelina. Direktor na po ako ngayon, commercial director. Napalunok siya. At ang sweldo ko, Nay, 23 beses na mas malaki. Tahimik. Tapos, isang hikbi. Ano? Halos pasigaw ni Teresa. Totoo ba yan?
Totoo po, Nay, nangyari kahapon. Pumikit si Angelina at sa wakas umiyak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil nakarating na siya. Nagsalita ako ng Arabic sa isang mahalagang pulong. Nailigtas ko ang isang kontrata at tinupad ng boss ang kanyang pangako. Sa kabilang linya, tuluyang bumigay si Teresa, luha at tawa ang sabay na lumabas. Anak ko. Ang anak ko ay isang direktor. Diyos ko po. Nay, pwede ka nang tumigil sa pagtatrabaho, sabi ni Angelina, pinupunasan ng mga pisngi. Ako na ang bahala sa lahat, sa mga bayarin, sa gamot. Si Ronald, Miguel at Luz ay ililipat ko sa mas magandang paaralan. Si Pedro, magkakaroon ng lahat ng kailangan niya. Huminto siya. At ikaw, Nay, sa wakas makakapagpahinga ka, Nay. Pinipigil ni Teresa ang hikbi. Hindi ako makapaniwala, hindi ko talaga. Nag-usap sila ng halos 20 minuto. Isinalaysay ni Angelina ang lahat, ang pulong, ang Arabeng negosyante, ang pagkakatanggal ni Fernando, ang alok ni Ibrahim. Tahimik lang si Teresa, umiiyak, nahihirapang lubos na maunawaan ang laki ng tagumpay. Ipinagmamalaki ka ng tatay mo, bulong niya sa huli. Sobrang ipinagmamalaki ka, Angelina. Pagkatapos ng tawag, huminga ng malalim si Angelina. Bumaling sa screen, may trabaho siyang kailangang gawin. Mga kontratang babasahin, ulat na intindihin, desisyong dapat pag-isipan. Wala siyang degree, walang MBA, walang apelidong may bigat, pero mayroon siyang mas mahalaga. May kaalaman, may disiplina, may taon ng pagiging invisible na nagturo sa kanya kung paano makinig, magmasid at matuto. At ngayon may tunay na pagkakataon na siya. 3 araw ang lumipas, muli niyang nakita si Fernando. Pauwi na siya mula opisina nang makita itong nakasandal sa kotse sa labas. Nang mapansin siya, tumindig ito at lumapit. Angelina! Wika nito. Huminto siya, tumingin sa kanya. Ibang-iba na si Fernando. Hindi nag-ahit, mapungay ang mata, gusot ang suit. Wala na ang dating kumpiyansa. Ang natira na lang ay pagod. Pwede ba kitang makausap kahit sandali? Tanong nito. Tumingin si Angelina sa paligid. May mga empleyadong nagmamadali. Ang ilan ay patagong nakikinig. May 30 segundo ka. Huminga ng malalim si Fernando. Deserve ko yon. Alam kong deserve ko. Mayabang ako, malupit, at walang kakayahan. Tumingin siya sa lupa. Nawala na ang lahat, ang trabaho, ang reputasyon. Malapit na rin kunin ang apartment ko. Tahimik si Angelina. Wala akong hinihingi. Alam kong tapos na ito. Isa lang ang pakiusap ko. Huwag mo akong sirain. Huwag mo nang palalain. Kailangan ko ng bagong simula. Kailangan ko ng isa pang pagkakataon. Bahagyang tumagilid si Angelina ang ulo. Fernando, hindi ko intensyong sirain ka. Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo. Alam ko. At tungkol sa pagkalat ng kwento, dagdag niya kalmado. Hindi ko na kailangan. Ikaw na mismo ang nagkalat. Tiningnan niya ito ng diretso sa mata. Si Isabela na record ang lahat. Online na yon simula kahapon. Mahigit kalahating milyong views. Pumikit si Fernando. Nakita ko na. Kaya alam mo na, hindi ako ang sumira sa pangalan mo. Mga desisyon mo yon. Tumango siya, dahan-dahan, walang salita. Tama ka, bulong niya. Lumingon na siya paalis. Pagkatapos huminto. Dapat pa nun pa, nasa iyo na ang posisyong to. Pasensya na't hindi ko nakita. Pinanood ni Angelina habang papalayo siya. Lundo ang balikat, mabagal ang lakad. Isang lalaking wasak, wala siyang nadamang tagumpay, walang yabang, walang paghihiganti, tanging ginhawa. Tapos na ang istorya, walang dapat balikan, putol na ang ikot. Kinuha niya ang cellphone at nagpadala ng mensahe kay Ibrahim. Meeting confirmed for tomorrow. Simultaneous interpretation ready. Let's finalize the first resort. Dumating ang sagot, ilang segundo lang ang lumipas. Perfect. You're excellent. Does your mother know that? Ngumiti si Angelina. She does now. Ibinulsa niya ang telepono at naglakad papuntang subway. Wala pa siyang kotse. Wala pang driver. Wala pang marangyang buhay. Pero may mas makapangyarihan siya kaysa sa lahat ng iyon. Mayroon siyang dangal.
At sa wakas, sapat na iyon. Pumarada si Angelina sa driveway ng kanilang tahanan. Gamit ang sariling sasakyan, hawak ang sariling susi. Isang bagong kabanata ay nagsisimula. Hindi ito mansyon, hindi ito marangya, pero pagmamay-ari niya ito. Binili ni Angelina ang bahay gamit ang una niyang sweldo bilang direktor. Isang bagong bahay, 3 silid sa isang tahimik na komunidad. May maliit na bakuran, may garahe. Wala nang renta para kay Teresa. Wala nang alarmang alas 4 ng umaga. Wala nang pag-aalala sa mga bayarin. Nay, tawag ni Angelina habang pumapasok, bitbit ang mga pinamili. Lumabas si Teresa mula sa kusina, may ngiting abot-tenga. Sa edad na 52, mukha siyang mas bata, payapa, pahinga. Wala na ang dating pagod sa mata. Pumasok si Ronald mula sa sala, 16 na taong gulang, suot ang bagong uniform mula sa private school. Sumunod si Miguel, may hawak na math book. Si Luz ay bumaba mula sa hagdan habang sumasayaw, may headphones sa tenga. Ate Angelina, ako ang first place sa English test. At si Pedro, ang bunso, 6 na taong gulang pa lang, tumakbo papunta sa kanya, may hawak na makulay na guhit. Isang family portrait. Lahat ay nakangiti. Lahat ay magkasama. Umupo si Angelina sa kusina. Amoy ng tahanan, pagmamahal. Amoy ng panibagong simula. Kumusta ang trabaho, anak? Tanong ni Teresa. Kinuha ni Angelina ang tasa ng kape. Ngumiti. Abala. Pero masaya. Pirmado na ang kontrata para sa ikalawang resort. Masayang masaya si Ibrahim. At araw-araw, mas marami akong natutunan. Nang araw ding yun, may isa pa siyang mahalagang pulong, isang pulong na malapit sa puso niya. Bumalik siya sa Guayanazes Public Library, ang mismong lugar kung saan siya dating nag-aaral tuwing Sabado gamit ang lumang headphones at second-hand na mga libro. Sinalubong siya ni Miss Jennifer, ang dati niyang guro, ng mahigpit na yakap. Angelina, anak, sa loob 30 kabataang naghihintay, mga kabataang galing din sa parehong komunidad, may parehong gutom sa mata, gutom sa kaalaman, uhaw sa oportunidad. Itinatag ni Angelina ang proyektong tinawag niyang Language Bridges. Tuwing Sabado, nagtuturo siya ng wika sa library, libre. Layunin niyang ihanda ang kabataang kulang sa pribilehiyo para sa global job market. Tumayo siya sa harap ng grupo at nagsimula. Magandang hapon sa inyo. Ako si Angelina Diaz. Dito ako lumaki, dito ako nag-aral. At ngayon gusto kong ikwento sa inyo ang isang kwento. Tahimik silang nakinig. Wala akong diploma, walang pera, walang koneksyon. Pero may isa akong bagay, kaalaman. At ang kaalaman, hindi ito kailanman mananakaw sa inyo. Tiningnan niya ang bawat isa. Narito kayo dahil gusto niyong magkaroon ng higit pa. Dahil sa kaibuturan ninyo, alam niyong karapat-dapat kayo. At nandito ako para tulungan kayong makuha yon. Nagtaas ng kamay ang isang dalagita, tila 14. Yes? Tanong ni Angelina. Sa totoo lang po, naniniwala ba kayong may chance pa kami? Kahit walang diploma, kahit wala lahat. Ano ang pangalan mo? Maricel, ngumiti si Angelina. Maricel, magiging totoo ako, mahirap, huhusgahan ka. Maririnig mo ang hindi ng libo-libong beses, huminto siya. Pero kung mag-aaral ka, kung magiging mahusay ka sa ginagawa mo, may isang tao sa isang lugar na makakakita sa iyo. Maaring matagalan, pero mangyayari ito. Nagpatuloy ang klase, natutunan nila ang simpleng English phrases. Sabay-sabay na inulit, isinulat ang bawat salita. At higit sa lahat, hawak nila ang isang bagay na matagal nilang hindi naramdaman. Pag-asa. 2 linggo ang lumipas, nakatanggap si Angelina ng mensaheng hindi niya inasahan. Galing kay Isabela. Angelina, pwede ba tayong mag-usap? Nagkita sila sa isang tahimik na cafe. Iba na ang anyo ni Isabela. Walang makeup, walang designer clothes. Simple lang ang suot, natural ang buhok. Salamat sa pagpunta. Mas malumanay na ang tinig. Ano ang kailangan mo, Isabela? Isang totoong sorry. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, kinakabahan. Masama ang ugali ko sa'yo.
Mayabang, malupit, na puno ng luha ang mata niya. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nagbago ang papa ko, pinapaterapi niya ako. Pinagmuni-muni ko ang sarili ko, nakapasa ako sa entrance exam, ngumiti siya mahinhin. Mag-aaral ako ng mga wika, gusto kong maging tulad mo. Inabot siya ni Angelina. Hindi mo kailangang maging tulad ko. Kailangan mo lang maging pinakamagaling na bersyon ng sarili mo. Pinapatawad mo ba ako? Matagal na. Pinunasan ni Isabela ang luha. Pwede ba akong sumali sa program mo sa library? Gusto kong tumulong. Ngumiti si Angelina. Sabado 3:00, huwag kang malate. Dumating si Isabela at patuloy siyang bumalik. Binuksan ang unang resort. Matagumpay na promote muli si Angelina. Ngayon ay Vice President of International Relations. Pero nanatiling mapagkumbaba. Namumuhay pa rin ng simple. Nagtuturo pa rin tuwing Sabado. Siya pa rin si Angelina. Isang hapon may tawag siyang natanggap. Ginang Diaz, tumatawag kami mula sa Federal University. Gusto po naming imbitahan kayong magbigay ng lecture. Tungkol saan? Tanong niya. Success beyond the diplomas. Ngumiti si Angelina. Isang karangalan po. Nang gabing iyon, umuwi siya. Tinawagan ng kanyang ina, kumustahan sa mga kapatid. Nagpasalamat. Bago matulog, binuksan niya ang lumang kwaderno, yung ginamit niya noon para mag-practice ng Arabic. Sa pinakaunang pahina, sulat ng batang kamay. One day, this will be worth it. Kumuha siya ng panulat at sa ilalim isinulat niya, it was. Hindi ito tungkol sa paghihigante, ito'y tungkol sa katarungan. Hindi ito tungkol sa pagpapamukha sa iba na sila'y mali. Ito'y tungkol sa pagpapamukha sa sarili na ikaw ay tama. Hindi ito tungkol sa makitang may halaga ka. Ito'y tungkol sa wakas makilala kung sino ka talaga. Hindi na invisible si Angelina Diaz. Ilan pa kayang Angelina ang naririyan sa mundo? Mga taong may napakalaking galing, pero tahimik, naghihintay ng isang pagkakataon. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa kanya. Tungkol ito sa lahat ng nagpupuyat para mag-aral. Sa lahat ng hindi sumusuko kahit hindi pinapansin. Sa lahat ng naniniwalang ang kaalaman ay kayang baguhin ang mundo. Kung ikaw ay naniniwala rin dito, magkomento ng I see the invisible. I-share mo ang kwento, ipaalala mo sa mundo. Minsan, ang mga taong hindi natin pinapansin ay sila palang kayang baguhin ang lahat. Wakas.